Sa inyo mga pangat, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga pangat. At syempre, nandito na mga pangat sa labas na naman mga pangat. Nagkikwento siya eh, bigla ako nag-intro eh. Sa inyo mga pangat, pupuntahan tayo. Bagong taon, bagong buhay, bagong visa. Yun. Kasama natin si Princess sa mga pangat kasi magpa-picture siya mga pangat dahil kailangan siyang bisahan ng kanyang company. So siyempre, pagka bago ka sa yung pinapasukan, kailangan visa mo, di ba? Hindi pala nila alam na ngayon sasama namin I resign. Hindi, saka natin kwento yung mga detalye ng mga bagay-bagay mga pangat. Kung gusto nyo malaman kung ano yung nangyayari, happenings, kung bakit na siya dito sa Dubai, comment down below sa mga gustong malaman, no? Ang hangin, mga pangat, sana naririnig nyo yung boses ko mga pangat, talaga naman ang hangin, ang lakas-lakas. So yung mga pangat, kasi magpa-picture siya, first time niya, hindi naman first time, kasi dito sa Dubai, no? So first time yung mga pangat na magpa-picture for visa. Yun. Sa mga nakapanood kung saan ako nagpa-picture mga pangat ng visa, alam nyo na kung saan yun. Doon tayo ngayon pupunta. Sa mga hindi nakakalam, so, sama lang kayo! Takbo tayo! Takbo tayo! Baka mag-blink pa nga pangat. Habang green line pa, takbo tayo. Takbo ay green line, habang green light pa. Takbo sa atin. Takbo! Hindi siya nakasabay sa pagtakbo mga pangat eh. Kasi nga, maigsi ang bias. So yung mga bat, malamig pa rin ang malamig pa rin ang hapon. Sa gabi, sa umaga mainit, pero pagdating hapon ng ganito, ang lamig. Nag-camera naman ako ng tansya, mga pangat. Ang lamig na naman. Baka mapauwi naman tayo ng maga mga pangat. So yung samahan natin si Princess sa mga pangat at mamaya ulutang dila tayo. May pag-uusapan tayo mamaya. Ayun, ha? Samahan niyo muna kami mga pangat. Yung Algor na yan mga pangat sa mga hindi pa nakakaalam. So basically yan yung mall sa baba. Pagkataas yan mga pangat hotel na yan eh. Ayan. Yun. Ano? Ang iksi kasi ng bias mo, hindi ka natakbo eh, no? Mayabang kasi yun naman nagmana. Saan ba kang mamana? Sino ba tatay ko? Magtakad naman ako sa'yo ba? Ganun lang. Kasi naman mga Pancho-Night Market oh. Kaya lumit ka pa? Hindi ka naman ganyan katangkad dati. Parang ang gumano. Parang Hindi kasi nag-gym ako dati mga pangat. No, tapos medyo malaki tayo tingnan. Eh nung pumayat tayo, lumiit tayo tingnan mga pangat. Malit naman talaga tayo. Hindi naman tayo katangkaran mga pangat. You know? Hindi naman tayo ganun kalaki talaga. Ano lang tayo, nasa 5'5". Pero ngayon ewan ko lang, 5'5 pa rin ba ako? Baka 5'4 na lang. No? Finish. Tapos na eh. You want to check? Tara. Gano'n lang kasimple, no? Diba? Pinakita mo pa. Nasend na agad mga pangat sa kanyang WhatsApp. Kasi mga pangat, pagka magpapapoto kayo ito, may hard copy tsaka may soft copy. Para send nyo lang sa inyong management, HR o sino man yan mga pangat na naglalakad ng proseso ng visa nyo. Yun. Ito lang yan mga pangat sa inyo na. Dapat lang yan mga pangat ng Algurer Mall. Papakita ko sa inyo mga pangat sa paglabas natin kung saan banda to. Diba? Malapit sa crossing, sa mga stoplight. Yan. So yung mga pangat dito lang yung mga pangat sa tapat ng Alguer Mall. Pakita ko si Ayan. Carrefour, stoplight, studio. Studio katabi ng Grand Grocery. Night market, no? Ng Union yan, Union. Yan. Diba? Yun lang mga pangat. Sa mga gusto magpa-picture pag bago kayo rito. Try yung visa. Pag-ukay-ukay pa daw siya, oh. Pag naman yun. Okay. Alam niyo kung bakit siya titingnan ng ukay-ukay mga pangat. Kasi maghanap siya ng close shoes sa kanyang trabaho, no? Close shoes. So yung mga pangat, wala siya nakuha dahil kailangan niya ng high heels daw. So yung mga pangat, dito naman tayo day to day. Ano na? Ito high heels, oh. High heels. Requirements yan mga pangat sa trabaho. Isa pang problema mga pangat kasi yung paa niya pandiwende. Close shoes daw. Totoo dito 36 pero ang haba niya tingnan. Ay kasi na mga sapatos ng mga pangat
41, 40, 38, 39, gano'n. Ang hinahanap niya kung maaari 36, pero ang paa niya talaga 35. Ayan. Or ito. Parehas maganda yan. Asan yung salamin pa dyan? Ano ba? Okay na to? Pwede na yan. So yung mga paa, nakapili siya mga paa. Pero yung komportable na yung kanyang pinagbabasihan kung saan siya komportable. Lunch bag. Ano yung kinuha mo? Ano yung Kacharte ni Dur. Dati libre siya mga pat sa kain. Ngayon mga pangat, nagbabaon na siya. Baon-baon siya, baon-baon. At syempre, pagkatapos ng mga pangat, nagluto tayo ng paborin nating nilagang kangkong, no? At kamatis. Ususok pa. Siyempre mga pangat, kung ano man yung nasa sa title, eto na yung mga pangat, yung pinaka-main ng topic ng video na ito mga pangat, no? O kung saan tungkol ang video na to. At matagal na itong comment na ito mga pangat, ngayon natin na nagawa ng video. Babasa natin yung comment niya. Sabi ni Jefferson Villanueva 504, ito matagal ito mga pangat, nung birthday ko pa to. Sabi niya, Happy birthday Boss Rogen! Nagpaplano po ako magtrabaho dyan sa UAE. Dahil kahit anong sipag at promote ko sa trabaho, hindi pa din sumasapat ang sweldo dahil sa pataas ng pataas ang bilihin at monthly bills, kuryente, tubig, internet. At gusto ko din po masimulan ang pangarap ko para sa sarili kong pamilya at magulang. Anong tip, important information ang maibibigay nyo sa mga nagbabalak o yung first time nasasabak sa laban ng buhay dyan? At meron pa siya sinabi mga pangat, bago lang po akong subscriber nyo at pinapanood ko yung dati nyong video dahil sobrang informative. Pwede nyo po ba akong bigyan ng idea kung magkano ang daily needs dyan at bills like kuryente, tubig at internet? Yun ang tanong niya mga pangat. Solve mga pangat, solve. Ubus. Iubos ko muna ba? Bago tayo magutang dila. Kasi ang hirap magsalita mga pangat habang kumakain sa totoo lang. Makita niyo pa yung mga tinga-tinga ko, yung mga talsik ng mga, di ba? Mapa-iw pa kayo. Tapos lipat tayo sa kwarto para doon tayo mag-utang dila. Let's go. Gasa ko muna ito mga pangat. Ang dami naman pasikali, ano? Baka sabihin, ang dami naman pasikali. Pahugas-hugas ka pa ng plato, kumain ka pa pala bago ka sumagatan, bago mo, ay nako. So yun, no? At syempre yun, maraming salamat Sir Jeff sa iyong suporta at sa iyong tiwala, no? To the point na hihingi ka ng tips kay Rogen TV. Maraming salamat sa iyo, sir, sa pag-subscribe mo sa ating channel natin. At maraming salamat na appreciate mo yung mga informative video na ginagawa natin. At maraming salamat sa kahit lumang mga videos pinapanood mo. I really appreciate it from the bottom of my heart. Yun. Actually, mga pangat, no, marami na tayong nagawang video niyan. Marami na tayong nagawang content about sa tirahan sa bahay. Kung ano yung mabanggit ko ngayon mga pangat, maaaring hindi ko pa nasabi doon. At yung mga nasabi ko doon, baka hindi ko mabanggit dito. Pwede nyo panoorin yun, nandiyan yung link sa description. Pwede nyo balikan mga pangat yung mga gawa nating video regarding dito sa topic na to mga pangat. Ito opinion ko lang to. Lahat ng sasabihin ko mga pangat based on my experience. Yun lang ang kaya kong i-share, no? Kasi pag hindi ko naranasan o hindi ko na-experience, hindi natin kayang i-share yun. Meron akong 4 na tips, no, na pwede kong i-share sa inyo. Unang-una sa lahat, syempre yung reality versus expectation. Maraming kinakasakupan yan. So isa-isa natin mamaya. Pangalawa is yung how to communicate and approach people. Mamaya natin nilelaborate yan. Pangatlo, paano mo i-handle yung sadness and homesick mo. Elaborate natin mamaya. And syempre, pangapat, yung financial. Yung kaperahan, no, mga pangat. Ang pinaka-reason why kung bakit mag-abroad ang isang tao, ang isang Pilipino, o kahit ang nationality, because of earning money, no. Mas malaki sa kikitain mo sa bansang kung saan ka nakatira. Una, bakit ko nasabing expectation versus reality? Kasi nga, isa ako sa naniniwala na ang mga bagay-bagay ay hindi para sa lahat. Ang pag-abroad, hindi para sa lahat yan.
For example, ito, nakikita natin mga pangat sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, o kung ano mang platform yan, o kamag-anak, o kapamilya, o kakilala natin, o kaibigan natin sa Pilipinas na nasa abroad. Nakikita natin na maganda ang buhay, mga pangat. Merong ganun. Pero meron ding mga pangat na hindi ganun ang sinasapit. Hindi ko kayo sinisiraan ng loob o din-discourage. But this is the reality. Kaya papasok yung expectation versus reality. Kasi pag nasa Pilipinas tayo, ang expect natin lagi, pag mag-abroad tayo, marami tayong naiisip, no, na negosyo, bahay, sasakyan, kung ano-ano na ang mga na-expect natin pwede nating makamit kapag tayo nag-ibang bansa. Gaganda ang buhay. But mayroon tayong nakakalimutan, yung reality. Nag-expect tayo sa salary. Pag nakapunta ka dito at nakapag-apply ka dito, is malaki agad yung sahod mo. So hindi ganun mga pangat. Sagad sa lahat ng trabahong a-applyan mo, mostly mga pangat sa mga offices, yan, 2.5 or 3K. All in yun mga pangat. Ang pinaka starting mo. I-expect mo na salary. Lumaki man yan mga pangat, mas maganda yon, di ba? Lalo na pag fresh graduate ka at wala kang experience sa Gulf country, bago ka pumunta ng abroad, expect worse. Bakit mga Rogen TV sinasabi mo, think positive, ngayon expect worse? Ang gusto ko lang iparating sa inyo, think positive tayo, pero expect worse. Kung ano man yung mga naiisip mong worse, ngayon pa lang, nasa Pilipinas ka pa lang, isipin mo na kung paano mo susolusyonan. Para pag dumating sa'yo yung senaryo, ready ka. Kasi ayaw kong mga pangat na sugarcoat, yung matatamis na salita, na maging kampante kayo. Pagdating dito, sabi ni Rogen TV, maganda, sabi ni Rogen TV, malaking sahod, sabi ni Rogen TV, ganito. Gusto kong ilagay sa mindset yung mga pangat na ang realidad talaga. Yung reality ng buhay abroad. So, hindi ganun kadali. Nasanay ko dun sa Pilipinas na puro Pilipino. Alam mo na yung ugaling Pilipino. Kilala mo na kagad ang Pinoy. Pero dahil nasa ibang bansa ka, ano ba yung dadatnan mo sa bansang pupuntahan mo? Siyempre, pag nagtrabaho ka, maraming tao rito. Iba't ibang lahi. Dahil iba't ibang lahi yan, doon na papasok yung approach, communicate people. Bakit? Iba't iba rin ang pag-approach mo yan kung bago ka pa lang. Yung kung ano man yung ginagawa ng isang ibang lahi, na misinterpret mo, gawa ng hindi ka sanay. Hindi mo alam kung paano i-approach o paano tatanggapin yung ganong klaseng pananalita niya o yung pakikitungo niya sa'yo. Yung lagi mong ginagawa sa Pilipinas, pagdating mo rito, tapos may mga bagong papasok sa buhay mo, siyempre, bago sa'yo, paano mo ma-incorporate yun? Doon ka mag-a-adjust mga pangat. Adjustment. Hindi siya madali mga pangat, no? Dahil iba't ibang lahi yan. Kapag hindi mo handle yung communication, approach sa bawat tao, daragdagan ka pa ng problema sa Pilipinas. So, kasi minsan mga pangat, hindi naman tayo makapagdaing, no? Ba tayo, may problema tayo financially, no? O, hindi naman natin pwede sasabihin sa Pilipinas na problema ako kasi tayo nga ang sumusuporta sa kanila eh. So mahirap para sa atin na banggitin nyo na may problema ako sa financial, magpadala kayo sa abroad. Di ba hindi naman pwedeng ganun? Medyo mabigat na nadalahin. Doon na papasok mga pangat yung sadness at lungkot, homesick. Kailangan pagka nag-abroad ka, matigas ka, walang emotion dapat. Nandun tayo, tao tayo, talagang ako, emotional din ako, pero kinakailangan mong tibayan eh, kailangan mong lunukin eh, pagiging malungkutin mo eh, o emotional ka masyado, maapektahan mga pat yung physical health mo. Pag malungkutin ka, mag-practice ka muna dyan sa Pilipinas nang hindi magiging malungkutin, no? Kasi dito hindi pwedeng palungkot-lungkot mga pangat. Lalamunin ka talaga ng lungkot mo rito para masyado mong binibi yung lungkot mong yan. So karamihan mga pangat o sa madalas na pagkakataon, so ibinubuhos nila mga pangat yung kanilang lungkot siyempre una sa bisyo o adultery. So yun yung pinakamalungkot na mangyayari dahil dapat ayun ang pinaghahandaan natin mga pangat. Dapat ready ka sa mga ganon. Pag mag-a-abroad ka, matibay ka emotionally, physically, at pinakahigit sa lahat, spiritually. Kasi pag wala ng lahat at wala ka ng karamay, isa lang ang karamay mo dapat mga pangat kundi ang Diyos. Kasi what are you doing today that it will be your tomorrow. Lalong-lalo wag kang sasandal sa bisyo sa kapwa mo tao at mahuhulog ka doon sa adultery o pangangalunya. Lalong magkakaproblema yun. Buhay-buhay natin mga pangat. Masama man o mabuti ang ginagawa mo in the future, yun din ang aanihin mo. Kahit na mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon mga pangat, do what is the good, do what is the right things pa rin, di ba? Pag hindi mo na pag-isipan yung bawat hakbang na gagawin mo, for example, dahil nahihirapan ka, malungkot ka, may problema ka sa Pilipinas, at may problema ka mga pangat dito sa trabaho mo, makakapag-desisyon ka ng hindi maganda kapag wala kang guidance ng amang nasa langit, no? Doon papasok yung financial na tinatawag natin kanina, yung pang-apat, no? Pag mapektuhan yung financial mo dahil sa bisyo or adultery, magugulat ka na lang, unti-unting naapektuhan yung
sa pagpapadala mo sa Pilipinas, budget mo rito, magkakanda utang-utang ka. Ang masakit doon mga pangat, mapaloan ka. No, doon ka lulubog talaga pag nag-loan ka na. Madidepress ka na. Kasi nga, depende nga yan mga pangat kung paano ka nag-iisip o kung paano mo pinagpaplanuhan yung bawat bagay-bagay dito sa abroad. Kaya hindi basta-basta mag-abroad. Kung lagi kong sinasabi mga pangat, bago ka mag-abroad, magbabaon ka ng mahabang pasensya, mahabang pagtitiis, mahabang pagkatyaga, matino at konkretong plano. Kung mayroong gera na physical ng mga pangat, ang abroad, parang ganoon din, pero emotional lang siya mga pangat. Sobrang emotional battle. Lalo-lalo mga pangat nung nag-pandemic, maraming Pilipino, kabayan natin na depressed, wala ng trabaho mga pangat. Imaginein mo, magbabayad ka ng bahay, pagkain mo araw-araw, magpapadala ka sa Pilipinas, saan ka kukuha kung wala kang trabaho? Sabi ko nga kanina, emotionally, physically, spiritually. So dapat malakas din ang physical mo mga pangat. Pag sakitin ka, hindi ka pwede mag-abroad mga pangat. Kasi unang-una, alam niyo mga pangat dito, may mga graveyard na trabaho, to the point na kaya mong maging flexible sa trabaho. Street duty, may mga ganon. Tapos minsan cancel off, pagpapalit-palit ng shift. Kaya yung tulog mo minsan kulang-kulang, no, mga pangat. O, kaya kailangan malakas yung physical, no. Kagaya namin dito, ba nagkakasakit ako, nagkakasakit si Prinsesa. Minsan hindi kami nagkikita eh. Kakamustuhin mo lang, ano mo ng pagkain o ulam. Pero yung totaling andyan ka lagi sa tabi para alalay. Hindi ganun mga pa. Kahit mag-asawa kayo, kahit magkamag-ana kayo, lalo pat kaibigan mo lang o tropa mo lang, di ba? Kasi nga, unang-una may trabaho ka. Pagod din pagdating ng trabaho. Gusto nyo magpahinga, tapos kinabukasan lalaban naman sila sa trabaho. Wala mag-aalaga sa'yo mga pangat. Kaya kailangan palakasin mo yung physical mo, andyan ka pa lang sa Pilipinas. Habang bata pa kayo, sa mga batang mag-abroad o sa mga nagpaplanong o nagbabalak na mag-abroad, kagaya ni Sir, no? Hindi lang to para kay Sir, no? Para sa lahat ng mga pangat na nagbabalak na gustong makipagsapalan sa ibang bansa dahil nga nabanggit niya nga mga pangat, no? Kahit na na-promote siya, bukod sa maliit ng sahod, pataas ang mga bilihin, no? Lalo ng mga panahon ngayon. So anyway, bukod doon namin inabanggit ni Sir na daily needs or mga bills like kuryente, tubig, mga ganyan, internet, etc. So yan mga pangat, nagawa na natin ng vlog yan, no? Andyan yung link sa description. Panoorin yung mga pangat, itong mga vlog na to. Yan, yung mga vlog na yan. Balikan nyo lang mga pangat, no? Pag nag-upload kayo mga pangat o nagpunta kayo dito sa Dubai, sa UAE, so mag-rent kayo ng partition or bed space man yan mga pangat, 650 or 700 or 1,100 or 900. Mga pangat, may tinatawag ito mga pangat na all-in. Pag sinabi mong all-in 650, may mga hindi, pero mostly mga pangat dito sa UAE is included na yung kuryente, tubig, internet, at gas. Yan. All in, no? Yung tubig na sinasabi ko mga pangat, yun yung panligo, pangugas ng plato, bukod mga pangat yung inumin, ha. Ngayon, yung teatro yung mga pangat naman, yung daily needs mo, sa pagkain sa araw-araw, depende mga pangat kung magluluto ka, pambaon. Pero mga pangat, ang maximum, kung maluho ka talaga, hindi kasama yung bisyo mga pangat, 500 sa ngayon na, is enough na. Ang tubig naman dito is, maabot lang yung mga pangat, pinakamura is 5 dirhams, ang pinakamahal mga pangat is 15 dirhams. Pagka mura, ibig sabihin mataas yung sodium. Pag medyo pricey yung tubig na iniinom mga pangat, yung mineral water, mababa yung sodium. Yung bigas naman dito, umaabot siya ng 13 dirhams per 5 kilo. Meron naman mga pangat na 20 dirhams per 5 kilo. Yung dalawang 5 kilos o 10 kilos na mga pangat na bigas, kaya na yung mga pangat sa isang buwan ng individual. So, based on my experience nga, yung 10 kilos, kasya na mga pangat sa akin sa loob ng isang buwan. Depende pa rin mga pangat sa inyo kung paano kayo magluto, kung paano kayo kumain, no? Kung malakas talaga, or simple lang, depende mga pangat. Kapag simple lang kayo kumain, papababa nyo pa yung 500. Pero kung talagang gusto nyo kompleto sa ricados, ingredients, kung magluto kayo mga pangat, baka lumampas kayo sa 500 pa. Included na sa 500 mga pangat, yung sabon nyo, panligo, toothpaste, kasi once a month lang naman kayo bibili niyan eh. Shampoo, kung may buho kayo, ako wala na eh. Kaya tipid. At saka, minsan dishwasher, no? Kinakailangan yun. Siyempre sabon panlaba, no, mga pangat. Kung nagka-downy kayo or hindi na, depende pa rin sa inyo mga pangat. Paano nyo mapapagkasya yung 500? So yun mga pangat, kung mayroon man akong hindi nabanggit sa video na ito mga pangat, panoorin yung mga nakarang mga vlog natin, nakarang taon pa. Yung mga hindi ko nabanggit dito, baka nabanggit ko doon. Yung mga nabanggit ko rito, baka hindi ko nabanggit doon. At dun sa mga kababayan natin na nandito sa UAE na may karanasan at experience na sa buhay-buhay dito sa Dubai, mga pangat, comment down below kung mayroon ba akong hindi pa nasasabi.
Siyempre, t-shirt natin mga pa, available pa yan. Malagdag ko lang, sa mga nagme-message sa akin sa WhatsApp, yung lumang WhatsApp mga pa, kung ano man yung WhatsApp number na kung saan kayo nagme-message at hindi ako nakakapag-reply, ibig sabihin, is wala na yon yung number ko na yon. Ngayon, yung bago kong WhatsApp, eto na. Yan, dyan na kayo mga pangat magme-message kung gusto nyo umorder ng t-shirt. Dyan sa WhatsApp number na yan. Nasa tamang number kayo mga pang. Nasa tamang WhatsApp kayo. Hindi ko napapahaba itong vlog na to. At syempre mga pangat, sana nag-enjoy, natuto, at nagka-idea ka sa content na to. Syempre kung magkaganon, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Pakishare na rin sa mga kababayan natin sa Pilipinas na gustong mag-abroad para lahat masaya. Think positive, good vibes, God bless you all. And siyempre sa lahat ng pagsubok at tagumpay, to God be the glory. See you in the next one. Let's go!